Magandang araw mga ka-agri. Dito tayo sa loob ng aking kasaba plantation. Wait lang to. Mayroon ding mga fruit bearing trees dito. Tulad ito ay medyo alanganin talaga. Parang mamamatay na ata to. Grafted ito na langka. Baguan ko to, linisan ko to yung guan niya dito kasi medyo hindi siya na sinaga ng araw, kaya ito lang gagawin ko. Putulin ko mga sanganan ko ng kasaba. Malanghoy ang tawag sa amin dito sa kuan. Linisin ko lang to para maagapan pa. Sayang, mahal ko mambili dyan. Linisin natin. Ito pwede pa to. Pagkakasing ko nilisan, pinatamad kaya sulta nangyari. Ito na siguro to, sinaga na sa araw. Marami naman to, may laman naman to. Dito naman tayo sa simpidak. Simpidak ang pag-pronounce ito. Ito sa simpidak o simpidak. Puputulin natin yung sanga ng kasaba. Lapit ko naman ito mabinta. I-harvest ko na ito next month siguro, kaya pwede ito putulin. Tulad nito, parang ligo siya na kung wala masyadong araw, hindi siya mainitan. Parang may iba yung tubo, mahina yung tubo, tapos pwede itong mag-yellow kasi sikatan ng araw. Ito lang, ito simpidak to. Nabili ko ito ng mga 600 ata pesos yung isang puno. Isa lang nabili ko kasi medyo mahal. Dami naman binili yung iba. Bumili niya ako ng ibang putas. Ito din isang langka ko. Kalimutan ko magnolia ba ito, no, basta medyo malaki na. Tutulang ko lang kasi again, hindi siya mas sinaga ng araw. Parang makuha siya, mabawansot. Ngayon sa kabila, medyo maraming langka ko dito. Kailangan talaga itong i-harvest ko naman to next month ata o mga April. Hindi na ito i-harvest. Marami ng laman bunga niya. Isa medyo hindi na yung pagtubo niya kasi marami kasi itong kasaba dito. Ito lang ito, mga hilo para pagtubo niya. Meron pa sa kabila. Ito mag-agri. Medyo paligiran siya ng yung tawag dito, parang tawag sa amin balago to. Tamaan. My God. Ano pa na siya?
Ayan po yung buwan. Ang tawag sa Tagalog to. Magapang. Kinis talaga basta maraming kuwan. Damo. Ito, tamaan ko. Pero hindi ba ito kuwan? Grabe. Oh my God. Sorry po. Ito na linis na natin yung gumagapang na halaman na sinabibigatan. Ito na kamali ako. Sugata pero okay pa. Okay lang. Medyo mataba kasi dito kasi merong nilalagyan ito ng kambing, yung tae ng kambing na anod tapos ang punta dito kaya medyo mataba siya. At malaki na siya. Someday meron na tayong kukuha bunga na pwede ibinta, magkapera tayo. Meron din tayong mangga, nakalimutan ko lang anong pangalan. Hindi ko na natandaan yung pangalan niya. Basta magandang bunga to, matamis. Ito sa ibiak, ninisin ko to kasi parang natatalo yata sa sakuan sa Saba. Hindi na sila nga ng kuan tamaan ng sinag ng araw. Kaya to mag-harvest naman ako to next month. Pwede na to. Importante ang langka, yung sinaga ng araw para mas madali siyang tutubo. 3 years na to, mamunga na. Mag-fertilizer ka lang. Mag-order ako ng kuan, chikindang. Kasi yun ang paborito nilang pagkain talaga. Itong langkang ito, muntika na ito mamatay, nag-yellow na. Buti na lang at pinakita ko yun sa aking pinsan na agriculturist. Yan ang problema. So nakita niya sa ilalim dito mayroong tumutumusanga yung pinagdugtungan niya. So, kaya yung kinuha ko at nagapan. Yung isa lang talaga medyo yan, kung magapan pa ba yun, lagyan ko ng buno, lagyan ko ng kuhan. So nakuhan siya dong yung isa. Mali ata pagtanim ko. Ito na, parawa na siya. Meron tayong kakao dito. Puntahan din natin yung aking katimon. Ito yung katimon ko, medyo malaki na. Pilisan din natin yung paligid niya para, pero okay naman siya kahit malilim, mainit. Ito makan tulad ng ibang mangga na mapili sa temperatura at sa lupa. Parang ano, hindi nga ito na atake ng insekto. Tingnan nyo yung dahon, napaka ganda. That's good. Tumubo siya ng tumubo. 3 years na dito mangga. Tingnan natin para sa sunlight. Ayun, yun ang ating katimon. So, yung isa pala yung kuang ko, yung makapal na ibiark yun. Ito rin ibiark. Binili ko to sa Dubanog, Cebu.
wala pa akong kuan. Kasi simula pa lang ako mag tatanim ng fruits, kaya wala pa akong mapakitang bunga. So, sabi ng kuan yung nagtitinda, sarap daw nito, napakasarap na uri ng langka. Guys, mag-order ako ng sikindang para pagpakain sa kanila. Meron din tayong durian. Dito sa Cebu, ang sabi nila, hirap daw mabuhayan ng durian dito sa Cebu dahil sa klima. Iba kasi ang klima sa Mindanao, tulad ng Davao, medyo malamig kasi niya. Tapos yung durian, mahilig kasi, gusto ka talaga niya na yung malamig. Based sa research ko po, mayroong mga pamaraan para mabuhay ang yung durian dito sa Cebu, tutuloy at tutubo at mamunga. Una yung ito na i-reveal ko. Ito ay tinatanim ko to sa gilid ng saging. Medyo malapit sa saging, hindi naman yung malapit talaga, mga 1 meter siguro sa saging. Yung saging kasi matubig, yung tubig niya nakabigay ng lamig sa ugat ng durian, kaya ito ay nakatulong para sa mabuhay. At saka yung partial sunlight niya, yung hindi talaga tumatama yung buo yung init niya, para makayanan ng durian yung yung init ng sinag ng araw. Iba kasi sa Cebu medyo mainit kasi. At yung dalawa, meron ding sinasabi yung pinsan ko kung paano ito mabuhay tuloy-tuloy, kasi sabi ng iba hindi ito mabuhay. Mabuhay naman, pero pag medyo tumubo na, medyo magkapantay ng height ng tao, mamamatay daw. Siguro full sunlight sila nilagay ito sa full sunlight. Meron akong dalawang paraan na sinabi ng aking pinsan, kasi yung isa niyang durian doon ay nabubuhay talaga. Meron siya inilagay sa lupa na para magiging lamig at tutuloy yung tubo ng durian. Ito lang yung ibang paraan, i-reveal ko kung tutubo ito at hindi mamatay. I-reveal ko ito, madali lang tutubo, 3 years, 2 years, 1 year, tutubo na ito, lalaki na. Sana tuloy-tuloy sa awa ng Panginoong Diyos, sana tutuloy ito. Ito una, yung saging. Kung tatanim ka, lagyan mo na lang kung anong saging, o itanim mo sa gilid ng saging, malapit saging. Again, kasi watery yung saging, matubig, kaya medyo malamig. At saka yung lilim niya, medyo nakatutulong ito para hindi talaga full init ng nakuha. Yan lang mga ka-agri.